is directly proportional kay hydraulic gradient. And also, introduce ni Darcy yung constant proportionality ng ating velocity is equals to Ki. So, kung ang velocity is equals to Ki, so yung ating Q, pwede natin siyang i-represent as Q is equals to the velocity multiplied by the area. Pinapaliit lang po natin. Yan. So, ang flow rate natin, ito pala, meron pala tayo dito. Again, ito po ay. Then, quantity of flow. So, ang quantity of flow is with respect to the time. Kaya, ginawa ko lang siyang Q, small q, kasi malilito tayo, kasi meron din siyang Q. Again, ang quantity of flow is Q, T. Again, ano yung Q? Itong Q yung ating Kia multiplied by the T. So, ito yun. Pinaliit lang po natin. Ayan. To determine the quantity of flow, two parameters are needed. Again, ang kailangan natin is the hydraulic conductivity or yung permeability. Another term is the hydraulic conductivity. And the hydraulic gradient, which is I, ating delta H over the length. So we have the factors affecting K. Number one is the porosity. The higher porosity increases permeability, more size and distribution, fluid viscosity, material properties, and the temperature. Next po is the illustration of the variation of velocity with hydraulic gradient. So dito sa ating illustration, meron tayong tatlong zone. So sa zone 1, so this is the hydraulic gradient. So sa pag-increase niya, yan, increasing, then ito yung ating velocity. Again, ang sabi ni Darcy, ang relationship daw ni velocity is directly proportional kay I, kay hydraulic gradient. So sa zone 1, meaning to say, as you can see, meron tayong linear, yan, linear, or meron tayong laminar flow. Okay? Pagdating sa zone 2, dito na nagkakaroon ng transition, meaning to say, kumbaga nag-fluctuate na siya, pupunta na siya doon sa turbulence flow zone, sa zone 3. Itong sa zone 3, it may exist in fracture rock, stones, gravels, and their courses. Okay? So, kapag yung hydraulic, when hydraulic gradient is increased gradually, the flow remains laminar. So, laminar sa zone 1, sa zone 2, so dito na yung ating transition zone. And, pagdating sa zone 3, so meron na tayo siyang higher hydraulic gradient. So, nagiging turbulent na yung ating flow. So kapag bumaba na yan, yung ating hydraulic gradient is decreased. So kakaroon agad tayo ng laminar flow. Which is nag-e-exist lang siya sa zone. So same lang yan, na-ulit lang. Ayan. At high gradient, the flow will be turbulent and the relationship between the velocity and the hydraulic gradient will be not linear. Okay. So, ito pong weight to volume relationship ay isusunod ko siya after the permeability. Share lang po ako ng ibang notes para i-apply natin and discuss natin some of the formulas. Okay. So, ang present lang sa akin yung mga na-confirm, si Erin, si Byron, si Ken, Peter, Arno, Aliyah, si Carly, Chelsea, Danica, Neil. Ayan, bubukas na yung iba. Paano kayo iba? Mga tayo permeability na sa siya. Kailan ka ba? Ito ba ibibigay na sa akin? Bali, ang hindi niya nagawa ay experiment. Steve. Ano siya nakagawa? Online presentation.
Hindi na sinasolo. Kapag sabi ko, pag walang internet, or kapag hindi Ano ka temperature ba doon? malinaw yung discussion ko. Ay, real time yung makikita ko sa Google Sheet. Pati ang picture, dapat real time yung nakikita sa Google Sheet. Nakape muna ako. Uy, red ha, pagkakilig pa Bicol. Ang akin yung kantada ng ulam yung sakalan. Ano ba niya? Video ulit ako. Okay. Okay po. So, sa permeability natin again, nasa 5. Kali nila, determination of shearing and resistance of shearing soil, the calculation of rate settlement, and determination of quality of stored water escaping through or beneath the earthen dam, and forecasting of quantity of water percolating into the foundation pit. Again, ang ating Darcy's law, states that for laminar flow condition in a saturated soil, the rate of flow or the discharge per unit time is proportional to the hydraulic gradient. Or yung ating Kia. So, kahit alin na gamitin yung capital Q or Q. Ayan. So, dito, ayan. So, ito, we have here as well some with length L and cross-sectional area A subjected to differential head of water or yung level ng water. So, di ba yung ating hydraulic gradient is the delta over L. So, since ang given dito, the delta H over L, yun to say difference or the head difference. So, kaya nagkaroon yan ng H1 minus H2 all over L. Okay? So, ito yun. Inulit-ulit na. Ayan. Punta tayo dito. Yung Darcy's law, we need meron siyang validity. Okay? It implies that the flow velocity is directly proportional to hydraulic gradient. And velocity is directly proportional to hydraulic gradient. And the relationship between V is and I, or the velocity and hydraulic gradient, is linear through the origin. Okay? And the condition of linearity between velocity and hydraulic gradient has been verified for a variety of soils, and it has been noticed that linearity exists so long as the flow remains approximately laminar. So that's why nagkaroon ng mga correlation or kinarelate ng ilan sa mga equation, and isa doon is si Allen Hazen. So si Allen Hazen, he found that the permeability of filter sands could be roughly expressed. Ayan. Which is K is equals to C, or the coefficient empirical constant multiplied D10 square. So ano yung C again? Ang C is the empirical constant. So usually 100 yan. So instead of K is equals to C multiplied D10 square, ang ginagamit nila is K is equals to 100 kasi nga usually 100 yan. Kasi for cleansan, 100 D10 square. So ano yung D10? It is in cm, effective grain size yan. Meaning to say 10% of the soil is finer and obtained from the grain size distribution curve. So, values ng data natin lies between 0.1 and 0.3 mm. Then, Hazen's formula estimates the coefficient of permeability of coarse grain soil, especially clay sand. Again, this correlation is used to estimate sa ating coarse grain sand lang siya, ha? Hindi siya sa fine grain soil. Sorry, soil pala niya sand. Then we have the factors affecting the grain size,
properties of the pore fluid, Boyd's ratio, structural arrangement of soil particles and trapped air, adsorbed water, shape of the particles, and the degree of saturation. Then, we have next. Meron naman ditong inintroduce na or measurement of coefficient of permeability in laboratory. So, yung sa field, hindi ko na siya sinama. Hindi ko na siya ini-include yung laboratory na lang kasi dadalawa naman sa laboratory. We have the constant head at saka the falling head test. So, anong pagkakaiba ni constant head test? By its own word, constant lang dyan yung constant head, typically arrangement of the constant head permeability test shown in the figure. In this type of laboratory setup, the water supply at the inlet is adjusted in such a way that the difference of the head between the inlet and the outlet remains constant. So, constant lang yung ating H dito. What do you mean by constant? Iisa lang siya. Yung inlet at saka yung outlet natin. Unlike dito sa falling, na dalawa siya. We have the H1 and the H2. So, ayan. Dito na tayo sa constant. So, you can have screenshot. Wala pa naman ako naibigay na ito. Pero, post ko to pag hindi ko nakalimutan. Lagi ko na lang nakalimutan. Ayan. So, nasa na tayo? The total volume of water collected may be expressed as. So, yung total volume daw na collect dyan can be expressed as the area, the velocity, and time. Again, V is, velocity is equals to Ki. Kaya nagkaroon ng A, Ki times T. Area, A is the area of the cross-section of the soil specimen. The T is the duration of water collection. The Q is the volume of the water collected. Yan. Now, to summarize, kasi inaano lang, in-expand lang. Again, yung I natin is the hydrogen. Dito. Yung gagamitin natin ng rearranging para malaman natin to determine the K, the permeability. So, yung ating Q multiplied by L over H6. Sa falling head naman, meron tayong dalawa. Okay. So, ganito tayo constant. Arrangement of falling head permeability test is shown in the figure. Water initial head difference H1 at time 0 is recorded and the water is allowed to flow through the soil specimen such that the final head difference time is in H2. So sa time gamitin natin dito kung ang ating formula ay isang H lang, hindi pala, tama pala. Yung time natin, na gagamitin din to say, itong T2. Kasi dito mag-start pa lang sa time 0. So ang formula natin dito ay ito. 2.303 AL over 80 log of H1 over H2. Again, ano yung A? Small a. Ang small a natin is the cross-sectional area of the standpipe. L natin is the length. Yung capital A is the cross-sectional area of the soil specimen. Then H1, yung height 1, tapos height 2. Next, we have here the table. So, ano yung table na ito? Table na ito is for the variation of the porosity with respect to the time, time consideration, temperature. Time na temperature. And we have here the porosity 20 degrees Celsius. Kasi at 20 degrees Celsius, ito yung pinaka-time na naman, temperature reference sa laboratory.
temperature reference. Ano, mapapansin ninyo, at 20 degrees Celsius, 1 yung duration natin. So, sa pagtaas ng temperature, tama, ito, higher temperature, K increases, lower temperature, K decreases. And pagtaas ng temperature, pagbaba, ano yan? Ang 21 ay naging 0.9. Pagbaba ng viscosity, pagbaba ng temperature, pagtaas ng viscosity. Example number 1. So let us try this one. So refer to the constant head permeability. So sinasabi naman, ang constant head nga pala, wait lang. Ito ay ginagamit lang constant. Ayan. Ito ay ginagamit sa mga coarse grain soil. Samantalang itong si falling, ito ay sa mga fine. Ano? Sa fine grain soil. Yan. So, pero indicated naman sa as example sa problem kung anong ginamit na laboratory. And additionally nga pala, ito pala, ano, yung K natin, lagi yung tatandaan yung relationship ni K sa porosity is inversely proportional. Ano? Ang permeability daw is inversely proportional type porosity. So, refer to the constant head permeability test arrangement in figure, yung figure na nasa taas. Ayan. A test gives these values. Meron tayong length na 30 cm, area ng specimen 177 cm squared. Constant head difference is 50 cm. Water collected is in a period of 5 minutes is 350 cubic cm. Then you need to calculate the hydraulic conductivity. Again, hydraulic conductivity or decay or depermeability. So, dapat ang sagot dito ay ECM daw per second. So, constant head. So, sa constant head ay ito. So, anong Q natin? Ang Q natin is cubic centimeter yung 350. So, indicate nyo lang yung 350 cm cube. Then, length natin is 30 cm. So, to the fourth na siya. Over, area natin ay 177. Ito yun. Then, H is, nasa na H natin? 50 cm. Okay? So, cm cube na siya. To the fourth so tama cm. And then, ang time natin ay 5 minutes. So, dapat siya in seconds. Kaya nagkaroon tayo dito ng 60. No. So, pakicheck ako. Can you follow? Raise to negative. Raise to? Negative Ano ba? 3 po. Negative 3 po. Negative 3 po. Okay. So, negative 3 pala. So, ayun. So, for example, number 2, falling head naman siya. So, sa falling head, dalawa na yung ating H. So, yung 2.303 AL over 80 log of H1 over H2. Ano yung standpipe natin? Standpipe natin ay ito, 0.4 cm. Then, length natin ay 20 cm over the area of the specimen, which is 10 cm. Then, over the time. Anong time natin? Ang time natin ay ito. Hindi itong 0. Kasi mag-starting point pa dito. Itong 160 seconds. So, naka-second ko naman. Wait pala. Ayan, naka-second naman na yan. Wait lang. Liwanag ng aking laptop. Ayan. So, pakicheck ako kung ito ang tamang sabi. H1 is 50, then 30 and H. Yes. Tama. Wait lang.
Nag-always. Yes, April. Nga. Yes po. Okay. So, next po natin ay... Ano na wala? Ayan. May example. Itong example 3, please try to solve. Hanapin ninyo yung K. And yun. Then, after that, i-discuss ako. Tama ba yung ating
Yes, Erin. Ma'am, sasagot po. Okay. Sige. Okay, sige. Ano po ang, may mga nakataas na pala ng tanong. Ano nakuha natin na K? Akin po ay 3.96 times 10 raised to negative 3. Sa 24 po. Ano bang tanong mo po? Tanong natin ay determine the hydraulic conductivity for a solid. So, anong sagot, Erin mo? Ang sagot mo? Nasagot ko po ay 3.6 times 10 raised to negative 3 cm per second. 3.6 times 10. Paano mo nakuha yun? Po, una po ay kinuha ko po muna yung area po. Okay, so sige, i-plot na natin yung ano mo. Anong Q? Q natin ay wait, isulat. I-plot natin na isa-isa. So, ang hinahanap dyan ay hydraulic conductivity. So, ang gagamitin natin is yung K is equals to QL. Yung bang ginamit nyo? Constant head kasi yan over AH. Isa lang po yun. So, Q is equals to, sorry. A is equals to QL over AA. Pakidikta ako, Erin, ano sa'yo? Ha? 350 po. 3, ano muna sa, ano ba yan? Sige, 350, tama ba? 350 multiplied by the length times 10 nga pala. Times ano? 30 po. 30. Saan ba yan? 30? Kasi 300. 30. Over. Bale po, ang area po ay 176.71 Ulit. 17 6.71 times 50 times 50 kasi ang ating ano ay 500. Constant. Okay. times 300 po. Time natin ay 5 minutes times 60, 300. Ano to? Bale po, makukuha ay 3.96 times 10 raised to negative 3 cm per second. 3.96 times 10 raised to Negative 3 cm per second. 3 cm per second. Okay na? Yun na? Opo. Okay, sige. Opo. Ngayon, hindi pa tayo tapos. Bakit? So, nakuha natin si K. Pero ang question po natin ay, ito kasi, ang kinuha lang natin ay is an temperature of water. Ang hinahanap is hydraulic conductivity for a solid at 20 degrees Celsius. Kaya kanina, pinirisan ko yung table. So, anong gagawin natin? So, again, yes, wait. Nasaan yung mic? May nag-reset. May gusto sumagot. Sige. Yes. Ang bagal ng aking mouse pad. Yes, Peter Gabriel. Ang sagot po is Laksa mo to eh. times 10 raised to negative Ulit, ano? 3.6048 times 10 raised to negative 3. 3, okay. So, ang sagot daw niya is 3 point, tama ba rin ito? 3.6 times 10 to the negative 3 cm per second. Tama? Pagkakado nito. Paano natin nakuha?
Bali ginamit ko yung na-stable. Ginamit mo ay Viscosity correction. viscosity reference. Pinag-trans ko yung Okay. Sige. So, ang ginamit daw niya is the viscosity of reference. So, balikan natin yung problem. Ano? Nasaan na ba? Yung sinusulatan. Ito. Ayan. So, take note again na ang relationship with permeability is inversely proportional kay pangalan nito kay porosity. Okay? So, hahanapin ngayon natin yung ano daw, a temperature of 10 degrees Celsius. So, meron tayo dito. Ayan, meron po tayo dyan na table with respect to the temperature. So, hanapin ninyo from table or from the variation table, meron tayong porosity ni 24 degrees na ating gagamitin kasi nating reference. 24 at saka ni porosity at 20. So, meaning to say, yung gagawin natin, yung ratio ni at 24 at saka ratio ng 20. Anong porosity kay 24? 0.91 kay 21. 0.91. So, 0.91 plus 1. So, meaning to say, ito ay 0.91. So, itong nakuha natin na 0.91, i-multiply lang natin ito dito sa sagot kanina una na 3.96 times 10 to the negative 3. So, anong sagot natin yan? 3.6, tama ba yung kanina? Times 10 to the negative 3 cm per second. Okay? So, next natin. Okay. So, next meeting na yung sunod na discussion natin. So, discussion natin siguro ay mga facts. Okay. Coefficient pa rin pala siya ng permeability sa stratified cell deposits. Meron tayong horizontal at saka yung vertical. Okay. So, may meeting pa ba tayo ngayong week na ito? Uy, offer. Sa Thursday po. Sa Thursday, bukas. So, sige, bukas ko na po siya. Thursday na Tuesdays. Okay, questions po. Again, yung mga sasagutan sa manual, sasagutan na po ako para pagka pinapasa ko, i-ready po yung pasa. Yes, Tristan? Ma'am, itatanong ko lang po yung tungkol sa topographic map po. Okay po. Required po ba na sa nagaling sa AutoCAD yung gagawin po namin guide or okay lang po nagaling sa ibang site? Hindi naman. Hindi ko naman siya na-record na galing sa AutoCAD. Kayo po ang bahala. Thank you po. Okay. So, sana ay no. Ay, again, finalize na. Anong schedule natin ng offer? Monday, May 4, ano? Anong sa klase natin? Ano? Okay, tama. Sige po. Pwede na tayo mag-leave. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po.